Though aduna kitay insidente nga ato ang natala nga nabilong sa illegal discharge of firearms, but padayon ang investigasyon nga ginahimo no sa ato ang kapulisan karon. What are the surrounding circumstances, and based on the initial nga impormasyon nga investigation nga ato ang nakuha, adunay duha ka victim, alleged victim no nga complainant nga nagpa-blatter kay tungod adunay usa ka miyembro sa PNP nga assigned didto sa Opol nga nakapabuto sa iyahang armas, though wala kini sila ang gitarget, but napagipabuto kini sa road pavement no, nga layo sa mga tao. But then initially it turned out nga as alleged no, ang kining maong patrolman badlong kini sa maong mga individual kay allegedly pod Bombo Junel nagpabuto kini og katong mga prohibited firecracker na triangulo. Gilabayan pa ang ilahang panimalay diin kining patrolman gikan sa iyahang duty nga pag-uli niya aduna kini batang masuso, walang bata pa no sa ilahang panimalay nga gakahadlok na or gakatrauma na sa mga buto-buto at that specific time. So dito iya kining gibadlong, wala kini siya nagmalampuson sa pagbadlong. Adunay mga commotion since ang katong mga involved pod na mga complainant ana sila sa tunga-tunga sa paghimo og party. So ubay-ubay pod kini sila. So dito siguro sa iyaha sa sitwasyon nga iyahang giatubang aduna nay mga provocation. So dito na siguro nakapabuto siya sa iyang armas, but wala pud kana nagpasabot Bombo Junel nga do adunay provocation ato ang pagalantawon kung aduna bay reasonable ba no ang pagpabuto sa armas sa maong sitwasyon. That is why we are conducting investigation also. But right now, since he surrendered himself sa iyahang hepe, adunay koordinasyon ang ato ang PS7 Bulwa sa Opol og didto he was placed on arrest, and he will be ato siyang i-submit for inquest proceedings sa ato ang piskalya. Ato asang pagahulaton kung unsay mamahimo nga desisyon sa atong piskalya kung unsa nga appropriate case ang iyahang pag-atubangon as to the criminal nga aspeto. O karon padayon pod ang atong investigasyon for the kaning investigation for the appropriate filing of administrative case since armas man kini ang nagamit no. Adunay motropropyo investigation ang paghimo ni ana ang ato ang Regional Internal Affairs Service dinhi sa atong buhatan sa Proten Bombo Junel. So mao kato ang sitwasyon no sa maong insidente. Ang maong patrolman, he is not under the influence of intoxicating liquor because he is gikan kini siya sa pag-render of duty at that time. Yes, Bombo Junel, kay dili manggod ka na pwede nga maghimong nominal complainant no ang ato ang kapulisan. Kay initially wala manggod sila sa insidente no, pag-abot nila adunay fired cartridge case nga na-recover. So though kung in kaso nga dili sila magpadayon sa pag-file og kaso, still ang ato ang admin nga sanction no or administrative case nato magpadayon gihapon kana kay that is not dependent man sa criminal nga charges. Initially illegal discharge of firearms no mo ato ang nahibaluan nga i-file kagahapong adlaw, information coming from our PIO sa Cagayan de Oro City Police Office, and kung magmalampuson ang pag-file sa maong kaso since aduna may criminal nga charges, mahulog gayud kini as grave misconduct. But tagaan man pod kini siya og panahon sa pagdepensa pod sa iyahang kaugalingon no. And of course we will conduct our investigation no, impartial investigation, Bombo Junel. Kita nato nga aduna lang siguro, though dili man pod nato gud ma-measure kung unsa pod ang threat nga gibati pod sa ato ang police officer in that certain situation, considering nga siya ra usa and versus siguro sa daghan nga iyahang gibadlong
kay as based on the report ang katong mga complainant aduna sila'y party nga gihimo, no? So mao kana ang ana sa blatter. So ang ato ani ini no, we should conduct no a thorough investigation. Tanaw nato kung ang pagpabuto ba sa armas is reasonable ba? Is it reasonable enough nga gamiton ang maong armas aron nga mapugnan ang posibilidad nga mga mas bugat pa nga mga insidente nga mahitabo o mapugnan ang kaning loss of lives no sa maong sitwasyon. So that is why we are conducting investigation, Bombo Junel. Yes, Bombo Junel, makalaom gayud ang ato ang katawhan no that we will conduct a fair no impartial investigation on this matter. Kabalo kita nga our regional director na si Police Brigadier General Christopher N. Abraham no will never tolerate no any misconduct, any violations of laws or guidelines, mga protocol, very strict kaayo, even our chief PNP regarding this matter. That is why ato apong pagalantawon kung kini aduna bay kamatuoran, aduna bagay violation no, ato we will held accountable kung angayan gayud, Bombo Junel. Wala kini nato gitago nga insidente, but we are being transparent no on this incident. Buhatan sa Proten will never tolerate any violations of law, any misconduct, any violations sa ato ang mga protocol, ilabi na sa ato ang police operational procedure. Busa gikinahanglan kaayo nga magtuon kita no, mahibalo kita kung adunay mga sitwasyon nga makain kita nga apiki ang ato ang kinabuhi, we know what to do no. We are members sa kita ka organisasyon nga disiplinado, sa kita ka organisasyon nga united. We can call for assistance no, ilabi na sa sitwasyon siguro nga mga susama ni ini. Let us not violate ni ining warning shot, kay wala gayoy warning shot sa ato ang police operational procedure no. Let us refrain from that. Og dili gayud nato gamiton ang ato ang armas no, itutok sa bisan kinsa, not unless of course kung ato ang dipensaan ang ato ang kinabuhi ug ang kinabuhi sa ubang tao, maulang kana nga panahon. But then kung aduna gayoy threat na makita pud nato no, makita pud nato ang justifiable no, makalaom pod ang ato ang PNP personnel, atong mga personnel nga nagtrabaho lamang, Bombo Junel, nga anaa pod ang inyong Proten, anaa pod ang inyong regional director na si Police Brigadier General Christopher N. Abrahano nga mo salipod pod no, or kaning mo depensa no, kay that is a part no sa trabaho pod sa kung kapulisan ang kaning kakuyaw. But kung adunay mga violations, dili gid kana nato i-tolerate.